Prince Loki ng Elbaf sasali sa Holy Knights. Bali nagumpisa nga itong chapter 1136 kung saan din natapos ang last chapter, which is itong nangyayaring kasiyahan ng mga giants sa pagdating ng Straw Hat Pirates sa Elbaf. Habang kumakain nga si Luffy, inexplain ni Harul na usually daw hindi nakakarating sa Sunworld ang mga normal na tao gaya nila Luffy. Meaning once na makarating daw sa Elbaf ang mga normal na tao, ang madadatnan daw nila itong ilalim na part ng Elbaf o yung tinatawag na Underworld. Kaya naman once na makita daw nila itong lugar na to, kusa na silang aalis sa takot. Sa sumunod na panel naman, ipinakita rin itong ibang miyembro ng Straw Hat Pirates. Sila Jinbei at Brook nga pinagkakaguluhan ng mga giants, since interesado nga silang makakita ng ibang lahi besides sa mga tao. Si Usopp naman as usual, nagkikwento nga siya ng kasinungalingan niya, at ang topic nga niya ngayon siya daw ang tumalo kay Ors. Nung marinig nga ito ng mga giants na-recognize nila si Ors. Isa nga daw itong fierce warrior na kalahi nila. Sa kabilang banda naman ipinakita si Sanji na mesmerize sa kagandahan ng mga babaeng giants. At dito bigla ngang sumingit si Road kila Nami at Zoro. Sa tulong nga ni Gerd humingi ng tawad si Road sa Straw Hat Pirates sa mga ginawa nitong kasalanan sa kanila. Bali ramdam pa nga rin natin yung galit ni Zoro kay Road, although humingi na ito ng tawad. Sinabi nga niya na kung hindi daw siya pinigilan ni Usopp, baka lumipad na daw yung ulo netong si Road. Nung marinig nga ni Road itong sinabi ni Zoro, bigla nga siyang nanginig sa takot. Kaya naman inexplain niya na bawat giants daw sa Elbaf pangarap na maging Sun God para i-rule daw ang mundo, which explains yung naging aksyon na ginawa niya sa kanila. So nung marinig naman ng ibang giants itong statement ni Road patungkol sa Sun God Nika, bigla nga silang nagkagulo, since yung ilan nga sa mga giants hati ang opinyon patungkol dito. Yung iba nga sinasabing liberator daw si Sun God Nika, pero yung iba naman sinasabing distractor daw talaga itong si Sun God Nika. Hanggang sa nagsalita nga si Harul sa kung ano ang opinyon niya kay Sun God Nika. Sa alamat nga daw ng Elbaf na tinatawag na hali patungkol kay Sun God Nika, sinasabi nga na 2 beses na daw nasira ang mundo. Though debatable nga daw kung talaga bang tagapagligtas siya ng mundo o tagasira neto, isa nga lang daw ang sigurado si Harul. Sa tuwing nag-a-appear daw si Sun God Nika, laging may parating na malaking pagbabago sa mundo. Kaya naman ito nga daw yung rason kung bakit takot na takot ang may mga kapangyarihan once na nag-a-appear si Sun God Nika. Yung presensya pa nga lang daw neto kinakatakot na ng mga nasa itaas. Bali habang kinikwento nga ito ni Harul, ipinakita muli yung picture ni Sun God Nika. Pero unlike nga sa ipinakita during sa pagkikwento ni Huswu, itong picture nga na nakita natin ngayon mas detalyado na compare sa isang silhouette lang. Hanggang sa dinitalye na nga ni Harul yung itsura ni Sun God Nika. Nakasuot nga daw ito ng pure white na color na napapalibutan rin ng white clouds. May armas nga rin daw ito at shield. Bukod pa dyan tawa nga daw ito ng tawa. So nung marinig nga ni Luffy itong kwento ni Harul, bigla niyang naalala yung nabanggit sa kanya ni Bonnie patungkol sa Sun God Nika. Sa pagdidescribe nga ni Harul sa itsura ni Sun God Nika, napagtanto ni Luffy na ganito rin yung traits at itsura niya once na magtatransform siya into Gear 5. Pero sinawalang bahala nga ito ni Luffy at sinabing wala daw siyang kinalaman sa Sun God na to. Sa sumunod na panel naman nagpatuloy pa nga yung kwento ni Harul, at this time nga yung topic niya na itong patungkol kila Loki at King Herald. Sa pag-aasam nga daw na maging Sun God, ang naging bunga nga daw neto yung naging pagkamatay ni King Herald at pagkasakim ni Loki. Nung marinig nga ni Luffy yung pangalan ni Loki, tinanong nga niya sa mga giants kung mabait daw ba ito. Bali gulat na gulat nga itong mga giants sa tanong ni Luffy. At dito dinitali nga nila yung ginawang mga gulo ni Loki sa Elbaf.
Isa nga daw sinumpang prinsipe itong si Loki. Bago pa nga daw siya isilang meron na daw prophecy kay King Herald na papatayin daw siya ng sarili niyang anak. Pero sinawalang bahala daw ito ni King Herald. Pagkasilang nga daw ni Loki ilang araw lang daw pinatay daw neto yung maswerteng kabayo ng royal family. Sa taon nga rin daw na to pinatay ni Big Mom si Jorul. At isang taon daw ang nakalipas namatay naman yung reyna ng Elbaf. Nung time naman daw na 10 years old na si Loki unlike nga sa ibang bata ang naging playground daw niya itong underworld. Marami nga daw hayop na pinatay at pinaamo si Loki sa lugar na to. Hanggang sa itong mga hayop daw na to dinadala ni Loki sa mga village para manggulo. Bukod pa dyan nagkukos nga rin daw ng sunog si Loki sa mga kabahayan at tinitignan lang daw niya ito as prank. Pero dahil nga daw sa status niya bilang prinsipe wala daw silang magawa. Hanggang sa 6 years ago nga daw as per Harul nasaksihan daw niya mismo yung pagpatay ni Loki sa tatay niya. In fact itong espada daw na nakatarak sa ulo niya kagagawan daw ito mismo ni Loki. Bunga nga daw ito ng pagpigil niya kay Loki na patayin si King Herald. At nung time nga na mapatay na daw ni Loki si King Herald bigla daw itong naglayag sa karagatan. Buti na nga lang daw at nahuli siya ni Shanks. Yes guys, si Shanks daw ang humuli kay Loki at ibinalik ito sa Elbaf. Nung marinig nga ni Luffy yung pangalan ni Shanks bigla itong na-excite. Bali itong si Zoro nga habang nakikinig sa kwento ni Harul napansin niya na kakaiba daw itong kinikilos ni Luffy. Kaya naman kinausap nga niya ito ng pribado. Nireveal nga ni Luffy kay Zoro yung naging kasunduan nila ni Loki. Though hesitant nga si Zoro na paniwalaan si Loki sa mga sinasabi neto kay Luffy naku-curious nga siya kung gaano ba talaga ito kalakas. Kaya naman kahit nga nag-aalinlangan nakipagkasundo siya kay Luffy na kukuhain daw nila yung susi para pakawalan si Loki. Pero itong usapan nga na to narinig ni Nami. Kaya naman kasama nga si Nami pati na si Road bilang driver nila pinuntahan na nila itong kastilyo na lokasyon ng pinaglalagyan ng susi sa kadena netong si Loki. So it turns out na nagkagusto pala itong si Road kay Nami kaya siya sumama sa kanila. Sa sumunod na panel naman biglang ang napunta yung scene sa underworld. Dito nga ipinakita si Loki kaharap itong dalawang misteryosong karakter na nakita natin in last chapter. Nireveal na nga na itong dalawa pala na to mga miyembro ng Holy Knights. Itong babae nga nireveal na rin ang katauhan at ang pangalan nga daw neto Ganku. Yung design nga ng karakter niya parang pinaghalong Koala at Shiryu. Ang pinakakakaiba nga sa appearance niya itong mga mata niya. Since magkaiba nga ito. Anyway, sa pag-uusap nga nila Loki at itong dalawang Holy Knights na to biglang ang nabastusan itong si Ganku sa kanya. Kaya naman sinuggest nga niya na patayin daw itong si Loki. Pero itong kamukha nga ni Shanks pinigilan siya. Hanggang sa nag-appear nga itong wolf na nakita natin in chapter 1131. Inutusan nga bigla ni Loki itong wolf na to na atakihin itong mga Holy Knights. Pero gamit nga itong bandage ni Ganku mabilis nga lang niyang napaluputan itong malaking wolf na to. Nung makita nga ito ni Loki gulat na gulat siya. Tinanong nga ng kamukha ni Shanks si Loki kung magbabago daw ba ang isip neto sa kasunduan nila kung hindi daw nila papatayin itong wolf niya. Ang sinugot nga lang ni Loki kung kamatayan daw ang kapalaran ng wolf niya wala na daw siyang magagawa dito. Yes, may galit at lungkot daw sa puso niya ngayon. Pero bilang warrior nga daw dapat na maging kalmado siya. At itong galit daw na nararamdaman niya gagamitin daw niya para sirain ang mundo. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1136. Bali overall nga napaka-interesting ng chapter na to. Finally nga nakakuha na tayo ng bagong information patungkol sa dalawang misteryosong karakter na dumating sa Elbaf. Bukod pa dyan nabigyan rin tayo ng additional information patungkol naman sa lore ng Sun God Nika. Kaya naman pag-uusapan na nga lang natin ang mga ito sa isang separate video which is i-upload natin susunod na. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!